Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Hanggat hindi ho maayos itong problema ho ng sinasabing political dynasty. Mga boss, yan ho talaga ang kalaban ho ng sinasabing federalism. Tapos gagamit ka pa ng Constitutional Assembly kung saan yung mga politiko mismo, mga congressman at mga senador na mga kaanak nila sa Senado, sa Kongreso, na miyembro, kumbaga sila na yung papalit sa kanila, ililipat sa kapatid, ililipat sa asawa, sa anak. Political dynasty ho yan. Ngayon, kaya ho natin sinasabi to mga boss, kasi yun din ho ang pagdududa ho ng marami ng kritiko ho na sinasabi nila kapag nangyari yung parliamentary form of government, the federalism, mamamayagpag yung sinasabing political dynasty. Kasi sa federalism mga boss, yung mga rehiyon, ikukumpul-kumpul, halimbawa NCR, isang ano ho yan, isang state ho yan. Yung mga rehiyon, ilang rehiyon na kinabibilangan ho ng mga probinsya at metro cities, kumbaga isang state ho yan eh. Naintindihan niyo ba? Kung ba? Federal. Sama-sama ho yung mga rehiyon. Kanya-kanya ho sila na kumbaga sila ho mismo ngangasiwa sa kanilang pananalapi, sa kanilang mga sinasabing economic destiny. Sila ho yung mga gagawa ng mga batas din nila. Nauukol doon sa sinasabing rehiyon nila na ang pakialam na lang ng sinasabing gobyerno o kung maaari ang trabaho na ng national government pagdating ho sa foreign policy and national security. Pero pagdating ho rin sa ibang mga bagay, law enforcement as well, nasa ano na ho yan eh. Nasa lokal na sinasabing, not lokal, kundi yun sa sinasabing federal state na yan eh. Sa mga rehiyon. Ang kaibahan lang boss, nakasalukuyan na kung saan kinukurakot ho yung pera, yung budget na kinukuha sa mga sinasabing IRA, Internal Revenue Allotment ng mga probinsya at syudad metro cities, na pag niremit nila halimbawa 4 na bilyones, pagbalik ho sa kanila, galing ho sa national government, 1.5 billion na lang. Saan mapupunta? Kasi yung iba doon, iiwan mo sa national government na paglalaroan naman itong mga putok sa buhong, mga nakakapalang mga mukha, nagtatalsikan at bumubula ang kanilang laway sa pamamagitan ng sinasabing budget deliberation kasi sila ngayon maghahanap kung paanong racket ang gagawin nila doon sa sinasabing kaban ng bayan na nanggaling mismo sa mga probinsya na pinanggalingan ho doon ng sinasabi nating IRA. Hanggat hindi ho ito masolusyonan yung sinasabing political dynasty na mga trapo, naniniwala ho ako na may tsansa ho maabuso yan kasi baka sa mga rehiyon lumabas ho yung mga pamilya, asawa, anak, pasa-pasa, sila ngayon magkakaroon ng political dynasty. Lalo-lalo na ngayon sila ang nasa Constitutional Assembly, mga kongresista. Nagkontra-kontra na nga sila ngayon. Teka muna, ba't iba ang boto ng senador? Ba't iba ang boto ng congressman? So may mga interest na sila ngayon. Kung ganon, baka sabihin nyo, paano to ngayon, Boss Ben? Problema tayo. Kaya ho may Bitag Live na sana marami pang ibang programa na ang trabaho ay talagang himayin, ianalisa ang mga bagay na kinakailangan maisakatuparan dito sa sinasabing pag-aamyenda ng saligang batas gamit yung sinasabing Constitutional Assembly na mura at mabilis sa termino ni Digong kasi si Digong pinagkakatiwalaan. At siyempre, natatakot yung sinasabing mga trapong kasalukuyan na nagdikita na sumama na kay President Digong sa pamamagitan ng supermajority na sila ay natatakot din sa ganti ng tao pag ang tao na bigyan mo ng sinasabing kapangyarihan mag-isip sa pamamagitan ng sinasabi natin ito'y discernment, pag-aanalisa, paghihimay. Masyado silang kritikal na pag nakita nila umalma ang taong bayan. Then, signal sa kanila, teka muna, hindi po pwede.
Ngayon, ang taong bayan, mahalaga ho yung ang papel. Tayong mga bossing na mga ito. Sila'y pinatatrabaho natin ang kinakailangan ilalatag doon sa sinasabing pag-amyenda ng saligang batas at ito ho'y transition from presidential unitary type of government to parliamentary ay kinakailangan ho ng people's discernment. People's empowerment, pagbigay ng kapangyarihan sa pamamagitan pag-analisa na pagiging kritikal ang mga tao sa pag-iisip sa bawat issue na himihimay na pangkalahatan kabutihan ho ng bansa, hindi ho kabutihan ng itong mga putok sa buhong mga politiko. Now, ngayon, kung kon-kon, okay ho yan. Kaya lang problema ho yan, baka tapos na ang termino ni President Duterte, mababago-bago pa o hindi na mangyayari sa susunod na presidente hanggang mababaon sa kalimot. This is the time, mga boss, where gusto ho nila ihabol in 2017 na mas lesser yung budget para ma-implementa ng 2018. By then, patapos ng termo ng ibang mga kongresista, 3 years na nakalipas, mga 2018, mga bossing. This is the time that we need kasi sabi nga ni Duterte, ni President Duterte, di bale hatiin yung aking termino pagkatapos ng 3 years, larga na tayo. Kung may sakatuparan ho sa pamamagitan ho ng Constitutional Assembly, yun hong pag-amyenda ng saligang batas sa pamamagitan nitong Constitutional Assembly. Ang problema ho kasi kahit sino naman magdududa kung kayo nakikinig sa akin ng mga kongresista kayo, kasi mga senador kayo, makinig kayo. Akala ba ninyo libre na kayo? Akala ba ninyo magagaling kayo? Hindi nyo magugulangan, madudugasan ang taong bayan. Kaya ako'y naniniwala. Tanggalin, ikundina, isuka ang sinasabing political dynasty sa mga rehiyon. Tanggalin ho sa amyenda, sa batas na kinakail, mahigpit ho na may sakatuparan niya na hindi ho mangyaring pang-aabuso niya na pasa-pasa pagdating sa rehiyon, sila magrepresenta, sila ngayon ang mga maliliit na mga hari, prinsipe at prinsesa at reyna ng sinasabing rehiyon na state, kung tawagin, regional state, sa pamamagitan ng federalism, isolve muna natin yan. Paano? Ngayon pa lang, kinukundina natin. Ngayon pa lang, isalang yan sa sinasabing plebiscite. Nasa plebiscite na yan na hindi ka mangyayari yung political dynasty. May definition ho yan. In all technical terms, hindi ho nila pwedeng i-circumvent. Yun lang hong importanteng dapat magawa ho natin. Para sa gayon, hindi ho tayo maisahan itong mga mandarambong at manloloko, mga balimbing. Pero dito ho, sa sinasabi ho natin, the trust. Yung tiwala ho kay President Digong, nandyan pa ho yan. Ngayon, si President Digong ginagamit yung sinasabing trust ratings niya na ayaw niya rin masira sa taong bayan sa kanyang pangako. So, what else can we do other than use this opportunity? If we can see that that is the opportunity, a lot of people don't see opportunities right on their face. Ito na ang oportunidad. Kapag sinabi natin, no, it's not your time, then yung mga kumokontra are the very same people na trapo na marami ho silang mga kiyaw-kiyaw kasi sila dinastiya. Yung iba naman, kumokontra kasi may pangamba sila na hindi nila magagawa yung kanilang pinagagawa sa kasalukuyang distrito nila o ng probinsya man yan, anong syudad man yan, na kapag napunta sa parliament, sinasabing federal, regional, state kung tawag, regional, federal region na sinasabi ho natin, mga boss, manda kayo. Di ba? Baka ito'y mamayagpag Sila ho yung imamanipula, yung sinasabing utak ng tao, imamanipula yung saligang batas. Hindi lang nila mamanipula, imomonopolize nila yung sinasabing monopoly of power within that region, which we call a regional state. Sila rin yung magmamanipula, sila rin yung magmomonopolize. That's what we're gonna have to take care of and be sure na gising ho tayo.